Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen, amen. God is good, God is good, God is good. Ako po ngayon ay masaya at the same time, kanina pa kinakabahan. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan, pero nagpapatuloy na kailangan natin ng Diyos. Ano? Amen and amen. So, bago tayo magsimula, lahat po ba ay masaya? Amen, yan. Ngayon lang po nakita na masaya na nakasimangot. Tingnan niyo po yung katabi ninyo, sabihin po masaya akong kasama kita. Ayan. Yung iba ayaw kausap, no? Atong ano, no? Ayan. Bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Inayahan ko po lahat, tayo po yung magsitayin lahat. Manalangin muna tayo. Let's bow our head and let us pray. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob po sa aming Panginoon. Lord, totoo, Panginoon, na Ikaw ay banal. Totoo, Panginoon, na walang mahirap sa iyo. Totoo, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Lord, lahat ng papuri ito nagpapakilala kung sino ka, Lord God. Lahat ng papuri namin nagpapakilala, Lord God, kung sino ang Diyos na sinasamba namin. Kaya Lord, sa umagang ito, ituon po namin ang aming puso, ang aming isipan sa iyo. Ang aming gustong mangyari, Lord God, ay mas makilala ka po namin ngayong umagang ito. Na talaga, sino ang Diyos na pinaglilingkuran po namin sa umagang ito. At Lord God, our prayer, Lord God, hindi lang ito papakinggan namin at mawala agad sa aming isipan, pero ang aming hiling, Panginoon, ang aming prayer, tatakbo sa aming isipan, bumaba sa aming puso, at maging way namin, Lord God, na sumamba sa iyo. Maging way namin sa paglakad namin sa pamumuhay sa iyo, Lord God. Papunta sa iyong daan, Lord God. At Lord God, ipaalala mo po sa amin na Ikaw ang Diyos at kami lamang po ay mga tagasunod mo. Lord, ibaba mo kami sa pinakamabang level upang Ikaw lamang po ang mataas, Ikaw lamang po ang papurihan, Ikaw lamang po ang aming sadyang may taas. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. God is good. Sige, tayo po magsisiupo na. Okay po. Ayan. So, ngayong umagang pong ito, alam ko po na lahat tayo ay dumanas ng matinding pagsubok ngayong linggo. Lahat tayo, naniniwala ko lahat tayo. Kahit ako, dumaan din sa pagsubok na to at alam ko lahat tayo binagyo. Ang palad nyo kung walang bagyo sa inyo, no? Pero kami po binagyo rin. At most of the time, during that time na binabagyo, alam ko lahat karamihan sa atin stress. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang stress yan? Hindi naman siguro, awa ng Diyos. Tapos na di ba? Pero kung during that time, nababalikan natin yung moment na yon, para bang, Lord, tama na. Ang dami ko nakikita sa Facebook, Lord, tama na, ang lakas na, grabe na. In fact, base po sa balita na aking napakinggan,
sa loob ng 6 na oras, ang bagyong Ondoy ay nasa 300 mm yung lakas ng bagsak ng ulan. Pero, itong bagyong dumaan sa atin na kasamang habagat, sa loob ng 18 oras, hindi 6 18 oras, mas nahigitan pa niya si Ondoy. In short, hindi biro yung pinagdaanan natin. In fact, meron nga akong kakilala dito na kasama natin yun, binaha talaga, inabot ang second floor, inabot yung, kami rin inabot hanggang dito. Pero awa na niya, salamat sa hanggang doon lang, di ba? Pero, gusto ko sabihin sa inyo, sa buhay natin na dumadaan, hindi lahat ng bagay ayon sa atin. Parang, Lord, Kristiyano naman ako, nag-pray ako, pero bakit walang nangyari? Lord, sabi mo, stop, hinto mo yung bagyo, ay anak mo ako, kaya mo pahigto yung bagyo, pero bakit tuloy-tuloy pa rin? Naiintindihan niyo po? Nakaka-stress, kumbaga, hindi natin alam, Lord, bakit? Diba? At alam ko marami ang prayers natin tulad ng ganong prayer na yon. Now, may gusto ko ipakitang picture sa inyo. Sige po, ayan. Habang ginagawa ko tong mensahe ito, nakita ko tong picture nito sa Facebook, sana nakikita niyo Yan po ay bagyo na dumaan sa Jamaica. Okay? Yan po yung bagyong Hurricane Beryl. At during that time, yung nakikita ninyo sa harapan ninyo, yan po ay house church. Tahanan, at the same time church. Alam niyo po ba, yung pastor dyan na si Pastor Tommy Lee, that was July 3, afternoon. Ngayong taon lang, okay? Habang bumabagyo dyan, yung itong pastor na to, kasama niyo yung kanyang mga anak na nakatago sa ilalim ng lamesa, sila ay, yung pastor nag-preach, tapos yung asawa, aligang magligpit, siyempre nanay, niligpit yan, pero wala na silang bubong. Tapos, bila silang nagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ba, during that time, anong kinakanta nila? Ito yung kanta nila. Habang nangyayari yan, buong pamilya nag-worship sila. At ito yung worship. Sabi niya, all my life you had been faithful. All my life you had been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Kaya palakpakan natin si Lord. Kakantahin mo yung kabutihan ng Diyos, yung goodness of God, sa gitna ng gantong dilubyo. Paano ka makakita ng kapayapaan sa gitna ng gantong unos? Naalala ko last time, ganyan din nangyari sa amin, stress na ako, Lord, bahala ka na. Ang ginawa ko, nag-worship na lang ako sa Lord. Bakit? Wala na akong magagawa eh. Basta alam ko, lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos. Amen? Pero, bilang tao, kahit tayo Kristiyano na, may mga problemang dumarating sa atin tulad ng mga disciples. Sabi sa Matthew, tingin pa, shortly before the dawn, Jesus went out, went out to them and walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig. At itong mga disciples, natakot. Sabi nila, multo. Multo. They said, and they cried out, in fear, umiyak sila. At sabi niya rito sa verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage, it is ako to. Don't be afraid, huwag kang takot. Lord, if it's you, sabi ni Peter replied, tell me to come to you on the water. Alam niyo ba, kapag ganito na yung mga sitwasyon ng buhay natin, para tayo nagiging disciple, alilaga tayo, takot na takot tayo, umiiyak tayo sa takot, stress tayo. Pero yung pastor kanina, imbes na stress nag-worship sa Lord, kinakanta yung kabutihan ng Diyos. Mamaya papaliwanag kung bakit ganyan tayo.
Tuloy natin. Verse 29, sabi niya, "Come," he said, sabi ni Jesus. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Unti-unting lumulubog. And cried out. Sabi niya, "Lord, save me. Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of a little faith," he said, "why did you doubt?" Marami sa atin siguro dito, aminin na natin, kahit wala pang mahal, nag-aalala na tayo. Kahit wala pa. Yung tipo, nababalita mo lang sa TV, natatakot ka na. Ito, lumubog sa tubig. Buti na kung ako si Jesus, kung ako talaga si Jesus, praise ka din, hindi ako si Jesus. Kukunin ko si Peter sa buhok. Ayaw mo ha? Hindi, iba si Jesus eh. Bakit? Kasi si Jesus, on the next verse, sabi niya dyan, si Jesus, reach out niya si Peter sa kamay. Naintindihan natin, sa kamay. At sabi pa niya rito, and when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worship Him and say, "Truly that you are the Son of God." Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Yan na ba yung best para kay Lord? Ayan. Amen and amen. Para bang wala tayo sa natin ngayon na. Ayan. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, bakit ganyan yung reaction? Para bang, kapag nakakita tayo ng himala, doon natin nakikita yung pagiging Lord ni Lord. Pwede bang si Lord maging Lord kahit walang miracle? Di ba? In short, kahit hindi natin makita yung kamay ng Diyos, magtiwala tayo sa puso niya. Kasi hindi niya tayo pababayaan. Di ba? He is a miracle worker. He is a promise keeper. Sabi ng Bible, sabi siya sa taguri niya, bakit? Kasi lahat tayo, sa Bible, tinagurian tayong mga sheep. Sheep. Ano yung sheep? Tupa. Yan. Tupa. Lahat tayo sheep. Now, next slide. Yang sheep na yan, tayo yan. Tayo yan. Lahat tayo, sheep tayo, according sa Bible. Bakit? As long as si God, yung shepherd mo, you are the sheep. Paano ko nasabi? Sabi ng Psalms 100 verse 3, "Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture." Now, bakit ito nasabi para tayong sheep? Anong kinalaman sa bagyong yan? Kasi, ang sheep, ganito siya. Next slide po. Ang sheep, ganito yan. They are lack of natural defenses. Hindi nila kaya protektahan yung sarili nila. Parang tayo. Ang sheep, may yan, relational yan. Mas matapang sila pag marami sila. Pero pag nag-iisa, takot. Ang sheep, poor close vision. In short, kaya niya makita yung malayuan, pero malabo ang mata niyan pag malapitan. Ang sheep, malatakotin yan. Para yung mga disciples kanina. Yung sheep, difficult finding the resources. Kasi nga, mahihina sila sa malalapitan, mahirap sila makakakita ng mga bagay-bagay. Minsan, natatrap na sila, hindi nila alam. Bakit? Malabong mata. Sabi pa yan, lapitin sila sa sakit. Yung mga sheep. At higit sa lahat, ang sheep, clumsy. Clumsy sila. Now, anong point? Ikaw bilang sheep, tayo bilang sheep, pag dumarating ang pagsubok, natatakot kagad tayo. Para bang, konti pa lang, stress na tayo. Konti problema pa lang, eto na. That's why, bilang Christian, kahit Christian ka na, or kahit bilang tao, tayo ay mga tupa. Tayo yan tulad bilang tupa.
Now, ano ngayon? Ayan, ang pag-uusapan natin. Ano ngayon? Ngayon, bilang mga tupa, sino mga sheep dito? Mukhang ayaw nyo Can you say amen? Whether you like it or not, nung tinanggap nyo si Jesus, you are the sheep. Ano hindi mo tinanggap si Jesus? Kasi sabi ni Jesus mamaya, sa pag-usapan natin, there are other flocks. May ibang flocks. Pero sa akin pa rin sila. Mamaya pag-uusapan natin, maya-maya. So we're talking about John chapter 10. John chapter 10. Pag-uusapan natin yung John chapter 10. Dahil sa limitadong oras na meron tayo ngayon, hindi natin pag-aaralan yung buong verse. Mamimili lang tayo ng mga verses na angkop sa ating pag-uusapan ngayon. Pero ano meron si John chapter 10? Ang John chapter 10, gusto ko pong sabihin lahat sa inyo, ito po yung turo ni Jesus para sa mga Pharisees at saka sa mga Hudyo. Kasi yan po yung karukto ng John chapter 9. Ang John chapter 9, kung nabasa niyo po yung book of John, dito nagpagaling si Jesus ng bulag. Yung totally blind, hindi pa siya nakakita mula nung pagkabata pa. In short, totally blind, hindi pa nakakita mula pagkasilang. Nagkataon, nagpagaling si Jesus araw ng Sabat. At sa panahon ni Jesus, during the time na yun, sa kultura nila, bawal kumilos kapag oras ng Sabat. Bawal kang magtrabaho sa araw ng Sabat. Pinagbabawal yun according sa law. Halimbawa, kung ang pagkakabit ng pustiso ay trabaho, bawal kang magkabit ng pustiso during Sabat. Kung ang pagkakayat na hangdan ay para sa iyong trabaho, huwag kang aakit ng hangdan. Bakit? Sabat. Ganyan sila kamitikuloso pagdating sa Sabat. Si Jesus nagpagaling during the time of Sabbath. So yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, itong mga tao, yung mga Hudyo, nagalit kay Jesus. Hindi sila natuwa dahil gumaling yung bulag, nagalit sila kasi may nilabag na law si Jesus. Napakaligalisik ng mga taong to. Kaya, sa pagdating sa John chapter 10, kinailintunan ni Jesus itong mga taong ito bilang mga tupa. Bilang mga pastol. Si Jesus bilang the good shepherd at yung mga tao bilang mga Pharisees bilang mga hired hand. Hired hand, ibig sabihin mga bayaran. Ano po nangyari? Yan. Bilang hired hand, okay? Now, para kung maging mabilis ho tayo, in the context of John chapter 10, ang pag-uusapan ho natin, ang title ho natin na ito. Yan. The Shepherd, the Door, and Jesus. Medyo baliktad, no? Pero kami ang papaliwanag ko kung bakit ganyan yan. The Shepherd, the Door, and Jesus. Yan ang pag-uusapan natin lahat yan. Yung Shepherd at yung Door, isang tao lang ang tinutukoy dyan. Si Jesus. Mamaya maaalamin natin kung anong konteksto niyan. Let's start tayo sa shepherd. Ano itong shepherd na to? Ang shepherd, ito yung sa Tagalog papapastol. Ito yung pinaka-dominant na trabaho during sa time ni Jesus. Okay? Trabaho to during the time of Jesus. Ito yung pinakamaraming trabaho. Now, bilang shepherd, mula sa mga ninunula, kasi si David shepherd din Kaya ka nasulat ni David yung Psalms 23. For the Lord is my shepherd. Okay? Bakit? Kasi yung number one na trabaho, profession during that time is being shepherd. Shepherd or shepherding. Okay? Let's talk about Jesus is the shepherd. Hindi asa. Jesus is the shepherd. Okay? Usapan natin yan. Now, next slide po. Si Jesus bilang shepherd, layo muna tayo sa John chapter 10, maraming tinutukoy bilang shepherd si Jesus. Actually, 3. Handa na po ba kayo? Simulan natin sa number 1. Si Jesus as shepherd, kinoconsider siya ng Bible as the great shepherd. Dakilang pastol. Anong sabi ng Bible? Let's read. Now may the God of peace, dito lang,
who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead of our Lord Jesus. That great shepherd of the sheep that equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him. Through Jesus Christ, to whom be glory ever and ever. Amen. Ano ibig sabihin nito? Bilang si Jesus as the great shepherd, okay, ikaw at ako kailangan natin magpagamit because He is the great shepherd. Okay? Sabi niya kasi, that equip you in everything good for doing His will. Lahat ng gagawin natin, isipin natin para sa great shepherd. Bakit natin kailangan gawin ito para sa great shepherd? Because you are the sheep. We are the sheep. We are so dependent sa ating disciple, sa ating shepherd. Dependent tayo. Kung wala tayong shepherd, lahat tayo patay. Naiintindihan niyo po ibig sabihin. Ito yung bigat ng pagiging great shepherd. Dahil dakila siya, alam niya lahat, alam niya lahat. Great eh. Now, kung great siya, at alam niyang pinagagawa si Lord sa'yo, gawin mo para sa Kanya. Bakit? Alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung ilan yung buhok mo, alam niya kung laman ng isip mo, alam niya lahat tungkol sa'yo. Because He is the great shepherd. If God said na gawin mo to, gawin mo para sa Kanya. Hello? Because He is the great shepherd. Pangalawa, isa natin, He is the chief shepherd. 2. That Jesus is the chief shepherd. Pangalawa. Ayan. Basahin natin ha. Ano naman itong chief shepherd na ito? Kumaga, sa dami-dami ng shepherd, siya yung pinaka-presidente. Chief eh. Sabi niya rito sa 1 Peter. And when the chief shepherd appears, you will receive a crown of glory that will never fade away. That will never fade away. In the same way, you who are younger, submit to your elders. Submit yourself to the elders. All of you, clothe yourself with humility towards one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Now, ganito yan. If Jesus is your chief shepherd, kailangan mo mag-submit doon sa chief shepherd. Hindi ka pwede mas magaling sa chief shepherd. Tama? Sabi niya dyan, God opposes the proud. Kasi bilang mga sheep, kung matigas ang ulo mo, malamang patay ka. Mag-isa ka lang lumayo, hindi ka nakikita ng paskol, wala ka na. Maliligaw ka na. Malupit pa doon, baka may bangin pa doon, mahulog ka pa, namatay ka pa. Bilang mga sheep. Anong reality sa buhay natin yan? Bilang mga tao, huwag tayo mas magaling pa sa Diyos. Hello? Pag sinabi ni Lord, submit to Him, magpasubmit ka. Kasi si Lord na yun. He is the chief shepherd. Sabi nga rito, who are younger, submit yourself to the elders. Ang problema sa mga kabataan, parang alam na nila lahat ng bagay. Sorry, tamaan, pagkakata sa langit. Pero praise God. Ano gusto kong sabihin sa inyo? Ang sabi ng Bible, ang utos sa akin ng Bible, mag-submit ka. Submission ang utos sa atin. Bakit? Kung anak ka at nagpapasubmit ka sa magulang mo, yan ang gusto ng Diyos. At feeling mo, hindi mo gusto yung sabi ng magulang mo, alam naman ng Diyos yan. Palagay mo hindi ka pagtatanggol ng Diyos. God, our God is a God of justice. Pero ang kailangan mo isipin, magpasubmit ka. Kasi darating yung panahon, ikaw naman yung sa kalagayan nila. Hello mga anak. Darating yung panahon na ikaw naman sa kalagayan nila. At iisipin mo, ang hirap palang magdesisyon. At tatahimik silang lahat. Because this is the reality. Bilang tao,
Ang last resource natin ng Diyos. Ulitin ko bilang tao, ang last resource natin ng Diyos. Kapag wala na tayong magawa, wala na tayong malapitan, wala na tayong maisip kung anong gagawin natin, doon lang tayo lalapit sa Diyos. Doon lang tayo magpapasabi sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6, verse 33. Anong sabi doon? Seek ye first. Unahin mo siya. Unahin mo yung kingdom. Unahin mo ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Huwag ikaw mauuna. Chief shepherd nga siya eh. Hello? Nandiyan pa tayo? Pero ito yung maganda. He is the good shepherd. Bakit good shepherd? Good shepherd kasi, ganito. John chapter 10 verse 11. Ganda nito. For I am the good shepherd, sabi ni Jesus. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yung shepherd, handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupang. At kung isipin natin kung si Jesus yung shepherd natin, nagawa na niya 2,000 years ago. Wala na kailangang patunayan pa. Ang kailangan may patunayan, tayo. Ang tanong, kapatid, kung napapakinggan mo po ito, tanong ko po sa inyo, may napatunayan ka na ba sa harapan ng Diyos? Bilang sheep. Kasi kung pag-usapan natin yung shepherd, walang pagkukulang sa shepherd, nagawa niya na nga eh. Nabigay niya na lahat sa'yo. Minsan ang gusto natin, blessing, blessing, blessing. Walang masama ah. Huwag niyo ako mamisinterpret ah. Pero ang gusto natin, blessing, 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 blessing. Pero ayaw natin nagbibigay ng blessing. Gusto natin ng gift, ayaw natin nagbigay ng gift. They get me? Naintindihan natin? Gusto natin ng maraming bagay galing sa Diyos. Pero sa Diyos mismo ayaw natin. Bakit? Ang hirap ng pinagagawa niya. Yung last na usapan na natin, the Word. Ilan sa inyo nagbabasa ng Bible araw-araw? Kita mo na. Bible pa rin pinag-usapan natin. Kasi nga ang hirap sumunod, hindi yan. Busy lang nito sa maraming bagay. Because, bakit siya good shepherd? Good shepherd siya kasi matagal na dapat tapos ka. Ulitin ko. Matagal na dapat tatapos tayong lahat. Because He is the good shepherd, binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. At kung si Jesus, ang ating good shepherd, may relationship yan. Tingnan niyo ha. John chapter 10 verse 14. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Or know me. Hindi ko ha? Si Jesus bilang good shepherd, bilang mabuting pastol, kilala niya kung sino yung sheep niya. Nakakita na ba kayo ng tupa na, halimbawa 100 tupa, nakakita na kayo? Di ba magkakamukha? Kunyari mayroong 3 may-ari sa isang farm, inari lang ha. Paano mo makikilala, ay tupa ko to, ay hindi mo tupa to? Magkakamukha eh. Tapos kanta tayo, sabi-sabi, parang ano sinasabi? Naiintindihan natin? Magkakamukha na, para-para pa na sinasabi, nakakalito. Pero yung shepherd, alam niya kung sino ang kanyang tupa. At alam ng tupa kung sino yung kanyang amo. Ayun yung maganda. Yung amo, hindi tayo malilito. Pero yung amo sa tupa, may nakakalito yan. Di ba? Now, talo na tayo sa pinakamalayo. The good shepherd knows, di po, talo na niyo po yung lahat yan. Slide number 25. Yan. The good shepherd knows and loves the sheep. Ayan. The good shepherd knows, pag sinabi natin know, love the sheep.
Okay, bilisan na natin. John chapter 10 verse 40, nabasa natin ito kanina. For I am the good shepherd, I know my own and my own know me. Okay? Bakit? Kasi yung good shepherd, mahal niya kanyang sheep. Next, the good shepherd guides the sheep. The good shepherd guides the sheep. John chapter 10 verse 2 to 4. But he who enters the door is the shepherd of the sheep. Okay? Kung sino na yung dumadaan sa pinto, sa daanan, sa pintungan, siya daw yung shepherd. Okay? Bakit? Kasi may iba pang dumadaan. Sabi niya rito, to him the gatekeepers open. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads out them. Ito maganda rito. Kilala ng shepherd yung sheep, his own sheep, at tinatawag siya according sa kanyang pangalan. Ang sarap, no? Now, hindi pa ito po. Sabi niya rito, when he has brought out all of his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Now, yung sheep, alam ng sheep yung boses ng kanyang amo. Tanongin kita bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tupa ng Diyos, mga kawan ng Diyos. Kilala mo ba yung tinig ng Diyos? Naririnig mo ba siya? Naririnig mo ba natin ng Diyos? This is the reality. Ang ingay ng mundo. Papasok ka ng trabaho, ang ingay-ingay. Pasok ka ng school, ang ingay-ingay. Pasok ka sa pamilya mo mismo, ang ingay-ingay. Punta ka sa kaibigan mo, ang ingay. Ang ingay ng mundo. Punta ka sa social media, mas lalong maingay. Gusto mo na mapag-isa, ingay ng mundo. Sa ingay ng mundo, napapakinggan mo ba yung boses ng kanyang, napapakinggan mo ba yung boses ng shepherd? Hello? Or we are so sensitive na lang tayo. Napaka-insensitive na lang natin sa boses ng Diyos. Dahil sa ingay ng mundo. At sa dahil busy tayo sa maraming bagay. Church, gusto ko sabihin sa inyo, tulad ng sinabi ko kanina, yung love ng Diyos sa atin, proven na yan. Amen? Ang question na lang, yung pagmamahal mo pabalik sa Kanya. Mahal mo ba siya? Naintindihan niyo po? Yan po yung bigat at pinag-uusapan natin. Hindi ko kina-question yung pagiging Kristiyano yung lahat. Hindi ko dinidegrade yung pagiging Kristiyano natin lahat, kahit ako pasali. Pero ang gusto ko sabihin sa inyo, sa dami-dami ng pagkakabisihan sa mundo, sa dami-dami ng ingay ng mundo, sa dami-dami ng fake news, napapakinggan mo ba yung boses ng Diyos? Kilala mo pa ba ang Diyos? Or para makasurvive, pakating ka na ng linggo-linggo to survive. Eh, wala pa na malakas, hindi ka pa napagsisimba, wala ka na. Church, mahal ka ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka work, mahal ka ng Diyos. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Amen? Amen. Next, the good shepherd provides for the sheep. John chapter 10 verse 9, I am the door. If anyone's enter by me, he will save, and he will go in and out and find pasture. Sino may trabaho niyan? Yung shepherd. Okay? Siya nagbibigay ng green pasture. Sabi nga ng awit 23, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako'y pinahihimlay niya sa mainam na bagisan. Pastulan. Kasi yun, mainam na pastulan. Sino ang bibigay ng mainam na pastulan? Yung shepherd. Yung pastol. Siya yung naghahanap. Okay? Now,
Tuloy tayo. The good shepherd protects the sheep. The good shepherd protects the sheep. Bakit kailangan ng protection? Kasi merong tinatawag natin pastol-pastulan. I don't know kung may ganung term ha. Pastol-pastulan. Kaya ito ha. John chapter 10 verse 12 to 13. He who is the hired hand and not a shepherd. Ano yung hired hand? Yung, kung ako yung may-ari, gahanap ako ng mga tao na pwede magpastol ng tupa. Babayaran ko siya. Pero hindi si shepherd. Ang tawag sa kanya, hired hand. Naintindihan nyo? Bayaran siya. Who does not own the sheep? Hindi naman yung may-ari eh. Sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. Nakakita lang ng wolf? Ng lobo? Hindi balon na lobo, yung lobo. Wolf. Nakita ng wolf, takot. Tumakbo, hinayaan yung sheep. Bakit? Yun naman sa kanya eh. Naintindihan nyo? Meron ganyan. And the wolf snatches them and scatters them. Pinag-iwalay-walay yung flocks. He flees, next verse, he flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. And he cares nothing for the sheep. Wala siyang pakialam. Bakit? Hired hand lang naman kasi siya eh. Walang personal relationship. Bakit? Binayaran naman ako eh. Naintindihan ninyo? Kaya nga yung shepherd at saka yung sheep, relational yan. Relation yan. Mahal ng shepherd yung kanyang sheep at yung sheep, kilala nila kung sino yung amo nila. Relational. Amen? May connection. Hindi tulad nito, walang pakialam. That's why the sheep or the good shepherd protects the sheep. Next, the good shepherd is willing to die for the sheep. The good shepherd willing to die for the sheep. For I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Now, yan ang shepherd. Bilang sheep, bakit niyo ako tulugan? May gusto kong tanungin sa inyo, bago natin iwanan itong shepherd na to. Is it Jesus is your shepherd? Kung siya ang shepherd mo, anong willing mong surrender sa Kanya? Ano kaya mong ibigay para sa Kanya? Kung siya yung shepherd mo. Bilisan na natin. Pangalawa, door. The door. Door. Bakit door? Basahin natin ha. John chapter 10 verse 1 to 2. Ayun ta. Very truly I tell you, Pharisees, Pharisees, ito ko na basahin, does not enter the sheep pen by the gate. Yung, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Yung dumadaan sa pinto, yung shepherd, tama? Yung dumadaan sa hindi pinto, sa bakod, magnanakaw. Walang magnanakaw dumaan sa pinto. Matuloy natin, no? Ako po, pwede po ba magnakaw? Ganyan, walang dumaan. Pupunta yung magnanakaw pag sa time na hindi handa. Darating yung magnanakaw sa time na alam nila nagpapahinga ka. Yan yun. Now, anong ginagawa ng magnanakaw? The gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls own sheep by name and leads them out. Now, yung sheep, hindi siya malilito. Kung meron man thief, tawagin sila, hindi siya malilito. Bakit? Kilala ng sheep yung boses sa kanyang amo. Tama? Ito ngayon, tayo, minsan nalilito tayo. Ay, parang kaboses ito ni Pastor. Nangungutang. Nalito na tayo, na-scam na tayo. Di ba? Nakakalito yung mundo. Kasi di natin kilala yung anong boses. Kaya importante alam yung boses ng Diyos. Paano mo mapakinggan si Lord? Simple lang. Punta ka sa bahay niyo, hanapin mo yung ganong kalaking libro, ang tawag Bible. Basahin mo. Doon malalaman ang pinasabi ni Lord. Simple lang, di ba? Hindi ka
na kailangan ano. Now, John chapter 10 verse 27. My sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Yeah? My sheep listen to my voice. If you are the shepherd, handa ka ba makinig? I know them. And they follow me. Sabi ng shepherd. Meron isang eksperimento, yung ano po, yan. Saglit lang mo ito, ano. Meron isang eksperimento na sinubukan nila itong mga shepherd na to. Okay? Sinubukan nila yung mga shepherd na to, yung mga sheep pala, sorry. Yung mga sheep, kung talagang totoo yung sinasabi ng Bible. Okay? Ito siya. Papaliwanag ko na lang ano po. Ito siya. Mabilis lang mo ito. Isang minuto. Okay? Or 2 minutes. Ito yung eksperimento kung saan merong 4 na tao na experiment na tatawagin nyo yung mga sheep. Ito siya. Ito yung eksperimento. Yan yung una. He tried to call dun sa sheep, mga sheep na yan. Okay? Ang napansin nyo, di nag-react yung sheep. Ito yung pangalawa. Sinubukan nyo ulit tawagin itong mga sheep na to. Hindi nag-react yung mga sheep. Nakita nyo? Hindi nag-react yung mga sheep. Pangalawa, ito yung pangatlo. 3 tao magkakaiba yan. Tinawag ulit. Wala, tinawanan lang siya. Wala. Hindi pinapansin eh. Ito yung shepherd. Tingnan yung shepherd ha. O, nagsalita yung mga sheep, kaya daw. Yan yun. At yung sheep lumapit doon sa shepherd. Okay na po, thank you. Nakita na nyo? Bakit? Kasi alam ng sheep kung ano yung boses ng kanyang amo. Minsan marami sa atin, hindi natin alam anong boses ng Diyos. Lord, gusto mo bang willing mo ba talaga gawin ko to? Kung ayaw ng Lord, huwag mong gawin. Kasi ayaw nga niya. Minsan, pinangungunan tayo ng sarili natin kagustuhan. Bakit door? Kasi nga door, pag tinawag na ng shepherd na, tara na, balik na tayo sa inyong pen, shepherd pen, o doon sa sheep pen. Balik na sa sheep pen. Yung mga sheep, pupunta sa sheep pen. Pero ito maganda. Sabi niya dito, I am the door. Next verse. I am the door. I am the door. That anyone who enters through me will be saved and will go in and out and will find pasture. Sabi niya, I am the door. Bakit door? Kasi kapag ang mga sheep nasa sheep pen na, ito yung tsura niya, yung picture, yan. Mga 10 feet yung taas niyan. 10 feet yung taas niyan, tapos nasa loob yung mga sheep. Yung shepherd, nakita nyo saan, medyo malabo lang. Alam nyo nasaan yung shepherd? Nasa pintuan. Bakit? Para walang wolf, walang hard hand, walang kahit sino man panakit yung sheep niya. Bakit? Nandun yung shepherd sa pintuan. Kaya nga yung thief, umaakit dyan para nakawin yung sheep. Wala po mapasok sa pinto kasi nandun yung shepherd. Anong point natin yan? Bago ka makuha na kalaban, sabi ni Jesus, over my dead body. Amen. Yan ang sabi ni Jesus. So ano kailangan mo pagkaalala? Wala na pala yung pagkaalala. Last, let's talk about Jesus. Alam nyo, kahit sabihin natin na si Jesus yung door, si Jesus yung the shepherd, siya yung shepherd,
But still, marami pa rin naniniwala sa Kanya. Basahin natin na, John chapter 10. Sumagot si Jesus. Basahin natin for the context ha. Sumagot si Jesus. Sinabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sakit. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yan ang tupa. At sabi pa niya rito, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang siyang nagbigay sa kanila sa akin at ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang maiisa. Talks about yung pagiging sovereignty ng Diyos ni Jesus. Next, 31. Muling tumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong pinakita sa inyo na mabuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan na ako inyong babatuhin? Next. Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, dahil tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kaya. Next. Kaya tinawag ng Diyos ang mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaari pagwalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili. Napaliwanag itong ako'y pinili. At sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing ilapastangan ko ang Diyos dahil sinabi kong ako nga ang anak ng Diyos? Paliwanag natin ito. Pag sinabi natin ako'y pinili at sinugo ng Ama, that Jesus is the Christ. Pag sinabi natin Christ, hindi lang siya apelido. Lahat ng tao kailangan apelido. Sabi, Jesus kailangan apelido, the Christ. Hindi yan totoo. Yung Christ, ibig sabihin doon, sa dami-dami siya yung pinili. The chosen one, the Messiah. Siya yung magliligtas sa lahat ng tao. Siya yung pinili. He is the Christ. Yung sinasabi niya dyan. Now, ano ito ngayon? Nilapastangan ko ang Diyos hindi dahil sa sinabi ko ako'y anak ng Diyos. Question mark. Question. Anong pagkakilala mo sa Diyos? Is it Jesus is your Christ? Tagapagligtas mo ba siya? Si Jesus ba yung shepherd mo? Si Jesus ba yung siya ba yung pinto ng buhay mo? Si Jesus ba yung tagapagligtas mo? Sino si Jesus para sa iyo? Tapusin na po natin. Muna tayo sa conclusion. Ang bilis po, no? Conclusion tayo. Hindi natin basahin yan. Gusto ko po sabihin sa inyo. Conclusion na po muna. Okay? Ano ang pagkakilala mo kay God? Kay Jesus? We all know that He is the shepherd. We all know He is the door. At we all know He is Jesus. Ang tanong, ano ang pagkakilala mo sa Diyos at pinaglilingkuran mo? Kasi ngayon may puro, ang Diyos daw nagbago. Ang Diyos daw nagbago. Ang Diyos daw na lumangtipan, masama. Dilim. Hindi yan totoo. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Tawagin ko po yung music yun. Tawagin ko po yung music yun. May mga verses ako mabasahin sa inyo as our conclusion. Okay? Conclusion tayo. Habang nagpe-verse sila, tayo lahat. Tika, tayo lahat. I will read some verses as a declaration at sino talaga si Jesus. Aside sa pagiging shepherd,
aside sa pagiging the door of the sheep. John chapter 11 verse 25 says, John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he lives. Or he lives. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. And there is no salvation, no one else, for there is no other name under the heaven given among them which must be saved. Mark chapter 4 verse 38 to 39. Si Jesus ay natulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung napahama kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Sabi niya sa akin, tigil. Sinabi niya sa lawa, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin, tumahimik ang lawa. Sabi ni Jesus. Romans chapter 5 verse 8. But God showed His love for us in that while we are still sinners, that Christ died for us. Hebrews chapter 13 verse 8 says, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Revelation chapter 22 verse 13, I am the Alpha and I am the Omega, and the first and the last, the beginning and the end. Siya si Jesus. For now, you worship not His Lord, for He is holy forever. Can you say amen? Let's worship the Lord, for He is good. Let's worship the Lord because His name is greater. Then His name is power. Who is He? He is Jesus. Amen? Let's worship the Lord. Generations
Palakpakan natin si Jesus. Come on, praise Him, worship Him. Come on, church, worship natin si God. Because His name is the highest. Your name is the greatest. Your name is above them all. You are Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We worship You. We adore Your name. Because You are holy. 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 Hallelujah, Lord God. We worship You. Lord, lahat ng karangalan sa Iyo lamang. Lahat ng kapangyarihan sa Iyo lamang. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of Your mercy. Oh God, You've been so good to me. My delight is in You, 'cause I know that Your hand is upon me. Oh